Hi guys, this is me, Eva G, ang inyong pinay-attendant dito sa Amerika. So good morning guys. For today's video tayo po ay nasa Port Authority na at maaga tayo uling nakarating dito sa New York. So dahil dyan, tayo ay mamamasyal uli bago pumasok. So samahan niyo po ako ngayong araw na to. Sana po magustuhan niyo po at meron po kayong mga recommendation po na content, mag-comment lang po kayo at gagawin po natin sa abot po ng aking makakaya. So, let's go! So guys, pakita ko lang sa inyo yung Port Authority pag ganitong oras. At ayan, labas na tayo. Pero kakain muna tayo sa Jollibee kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Mag-Jollibee muna tayo, tapos saka tayo mamasyal. Mamasyal talaga, no? Ayan po, Port Authority. So, syempre, paglabas niyo ng Port Authority, ayan, syempre, ang makikita niyo agad ang The New York Times. Sa mga bago po sa channel ko, ayan po. Para kayong ipapasyal ko po kayo dito sa ating, sa Manhattan. So, itong way na po na to ay 42nd Street. 40th Street po pala. Tapos itong hilera po na yan, nakita yung Chase. Sa hilera po niya, nandiyan po ang Jollibee. So, halika na. Busy talaga. Teka sa kabilang side para hindi tayo ma-traffic sa mga tao. Ayan na po yung Jollibee. Malapit lang sa Port Authority. Pero may Jollibee rin po sa Times Square. Pero dito ako kumakain kasi medyo mas mura siya ng parang dollar. Unlike sa Times Square kasi syempre mas mahal po. So pasok na tayo guys. So ayun, naka-order na tayo. Bali, Eva. Tapos ayan ang Jollibee dito. Ayan si Gabi, kakilala ko na siya dito dahil lagi na ako kumakain dito. Nakilala na nila ako lahat dito. So far dahil maaga pa, ako pa lang ang pasahero tuloy. Ay hindi, meron na pala doon kumakain. Wala pala, ako lang pala. So, ayan po ang Jollibee dito. So, yung kinain natin ngayon o in-order natin ngayon ay nagkakahalagang $16.88 po. Ayan. So, ito na yung breakfast and lunch ko. Brunch. So, kain na tayo guys. Ay, meron siyang ubi pie. Yan, chicken joy na 2-piece. May rice and may pineapple juice without ice. So, kain muna tayo guys. Ayan, ang ating chicken joy. At syempre, ang gravy. Sinasabaw ko talaga siya. Tapos, nagtitira ko ng kalahati para maging sausawa nung chicken. So, kain na guys. Tapos, ito mag-ikot-ikot tayo dito. Ang sarap. Kaya huwag tayo makapirate, ang lakas ng music. Tapos, hindi ko na pala kumakain ng balat ng manok. Ang dami ko hindi kinakain po, no? Hindi ako kumakain ng balat ng manok, kaya po, ayan. Kaya yung mga anak-anakan ko, kung sino man yung kasabay kong kumakain, kinukuha niya lang yung balat. Lalo na dito sa Jollibee, di ba masarap talaga ang balat ng manok. Hindi lang balat, pati yung manok mismo talaga masarap talaga. Ayan. So kain na guys. Patayin ko muna yung malakas yung music talaga, baka makapiright tayo. Ang sarap talaga ng manok ng ang sarap talaga ng chicken ng Jollibee. Sa minsan gravy pa lang ulam niya. Diba? Nga pala guys, paglabas natin magkikahan tayo. Ano ba yung first impression ko dito sa New York? Ano ba yung mga naranasan ko dito sa New York pagdating ko dito? Yung mga maganda at mga hindi maganda. So, share ko po sa inyo lahat maya-maya. So,
Kain lang tayo, tapusin na natin. Ang lakas talaga ng music. Sana dito tayo magchikahan eh. Kaso ang lakas talaga ng music. Katatapos lang natin kumain sa Jollibee. Ayan. So magchikahan na tayo habang ako'y papasok sa trabaho. Dapat dito tayo pupunta sa way na ito papuntang Macy's ba tawag dito sa 35th. Pero doon na tayo para humaba man yung kwentuhan natin. Malapit na ako sa trabaho ko. So ito po ang aking impression sa New York. Nung unang dumating ako dito, syempre ang napakaganda, di ba po? Kasi syempre base dun sa nabasa ko, di ba? The city that doesn't sleep, di ba? Sabihin mga tao talaga daw ay laging gising. Walang matutulog. So nung dumating ako dito, ang unang punta ko po dito, natatandaan niyo po yung sa kwento ko na nag-apply ako, napunta ako nung boss ko para interviewin niya ako. Yung po, pagdating ko dito parang sabi ko, to ba talaga? Itong New York na ba talaga to? Sabi kong ganon. Tapos nung lumabas nga ako dito sa Port Authority, nakita ko itong The New York Times. So, syempre alam ko talaga nasa New York na ako. Pero ano talaga yung parang gandang-ganda ako sa kanya, pero at the same time, kinakabahan ako kasi may mga nagkwento sa akin na may ganito raw, ganito, ganyan. May mga nananakit daw bigla, ganyan. So, aware ako, parang alerto ako. Baka nga ganun yung mangyari sa akin, maka-experience ako ng ganun. Ay, tumatakbo tayo kasi, go na. Pero nakastop sila. So, dito tayo sa way na to, dito man tayo dumaan sa kabilang side. Tapos, naglalakad-lakad na ako papunta dun sa Margaritaville. Sabi ko, ang ganda pa na talaga. Sabi kong ganon. At ngayon, doon ko talaga napatunayan na sobrang busy pala talaga yung mga tao, mga nagmamadali talaga makapasok sa trabaho nila. Kasi talagang, parang walang kibuan, ganun. Parang deadmahan. Tapos, ang isa pang na sumalubong sa akin dito sa New York, sabi ko ay, amoy marijuana. Amoy marijuana talaga. Parang sa lahat talaga na dinaanan ko talaga. Sabi ko, ay, bakit ganito? Sabi ko ganito. Hindi ko naman alam na nung time na yun, hindi ko alam na, alam ko siya pero hindi ko naalala na legal pala dito yun, di ba? So tapos, nung natapos na ako interviewin ng boss ko, nung lumabas ako, sabi ko maglakad-lakad nga ako. Nung naglakad-lakad ako, talagang may nag-aalok pala talaga ng mga, yun nga yung mga weeds na sa kalsada lang inaalok na. So sabi ko, ay oo nga, sabi ko kabog. Sabi ko, kabog talaga, di ba? Ang nasabi ko kabog, ay oo nga pala, legal pala to dito. So yun. Kaya kung makakapunta kayo dito at makakaamoy kayo nung gano'n, normal na lang po dito ho yun, yung habang sa kalsada may naninigarilyo na amoy, alam nyo na marijuana o ganyan. Normal na po yun. Tapos, natakot ako nung nakarinig ako ng ambulance. Kasi siyempre diba sa Manila, sa Tondo, hindi naman ako bibihira ako nakakarinig ng gano'n. Especially kapag yung mga may pera lang talaga na kapag diba yung tumatawag ng ng ambulance, ganyan. Dito, noong una sabi ko, ay, naku, sabi ko gano'n, naku, baka may na-aksidente, may ganyan. Hindi mo sa sinasabi ko na pagdating ng mga ilang nagsimula na ako magtrabaho, lagi ko na siyang naririnig. Sabi ko, para palang normal na pala dito yun. Kung hindi siya ambulance, yun sa sunog. I no, not you. I'm recording myself. Ayun, ituloy na natin. Kasi si Kuya si may senyas ng gano'n, kala niya siguro, siya yung binibideo ko. Nakaharap sa akin yung camera, pinakita ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, I'm recording myself. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, okay. Ayun, yun ngayon pala, yung ambulance, ang natakot ako dati. Kasi nga siyempre, hindi naman ako sanay. Tapos nung ko na naririnig araw-araw, maya-maya, kahit naglilinis na ako sa hotel, naririnig ko pa din siya, sunod-sunod yung ambulance. So kaya, yan sa sunog, di ba? Kaya sabi ko, ganun pala dito. Okay. Hindi ko sinasabing yun parang maganda yun kasi lagi ko siyang naririnig, pero yun talaga yun lagi kong naririnig dito. Tapos, nakakaranas ba ako ng discrimination dito?
wala pa naman ako nararanasan na ma-discriminate dito. Pero nakaranas lang ako dito ng hindi maganda. Isang beses pa lang naman nung nakisuyo sa akin yung anak-anakan ko si Kay. Pangit naman yung word na inutusan. Diba? Nakisuyo sa akin yung anak-anakan ko si Kay na nagtatrabaho siya kasi may naiwan siyang gamit sa work niya. So ang sabi niya, Nay, baka pwedeng makisuyo, daanan mo yung ganitong gamit ko sa trabaho. So pinuntahan ko, ay, pakita ko sa inyo ito sandali. Guys, nandito po tayo sa Times Square na ha. Ayan. Ito yun, pinagaganapan ng Botra flag. Ayan. At syempre, ayan ang Times Square. So ito na nga po pala. Tuloy ko na yung kwento ko habang pinapakita ko sa inyo yung lugar ng Times Square. Na-experience ko naman is, yun nga, so pumunta ako dun sa trabaho ni Kay gabi. Naglalakad ako. Tapos, napansin ko na yung lalaki, malayo pa lang na, nalasing siya. Na kasi parang gigewang-gewang ng konti yung lakad niya, ganyan. Hanggang sa, numalapit na siya sa amin, papalapit na siya sa amin, bigla siyang, yun parang, ano ba tawag dito, yun humugot ng, sandali nga, bago ko kwento. Ang daming kapulisan, ayan sila lahat, oh. Ano meron? Ba't ang daming pulis? Hanggang doon. Syempre, New York Police Department nga pala to. Ano ba yan? Magtaka ko kung ano dyan sila, pero hindi naman department yan. Ayan sa kabila pa, o diba? Aray ko. Napakarami nila. So hanggang sa kabila po. Ayan. Ayan po ang Times Square sa mga hindi pa po, sa mga bago po sa channel po. Ayan po. So, sabihin ko, yun nga, nung papalapit na siya sa amin, bigla siyang parang humugot ng hininga. Tapos pagbuga niya, sumuka siya sa amin. Sinukahan niya kaming mga nakasalubong niya. Naloka ako talaga. By the way guys, ito yung sa Jollibee dito Di ba kumain ako sa Jollibee dun sa malapit sa tabi ng Port Authority. Ito naman po yung Jollibee sa Times Square. Ayan. Kasi ginagawa itong taas, kaya ganyan po ang itsura ngayon. Kasi pag summer, di ba, maraming mas doon sila gumagawa ng mga ganyan kasi nga walang ulan, di ba? At hindi nag-yellow at hindi nag-snow. Ayan, balik tayo sa kwento ko. Ayun nga, siningit ko lang si Jollibee kasi malalagpasan natin si Jollibee. So, sinare ko lang sa inyo. So, yun na nga. As in, ang dami ko talaga ditong suka. Grabe, naloka talaga ako. Tapos, ginawa ko, nagtatakbo ako. Pero bago ko magtatakbo, yung mga babaeng nakasabay ko naglalakad, yung mga taong naglalakad, sinisigawan siya. Sabi ko parang, what's your problem? Gumaganon. Sabi, ganun-ganun. Tapos minumura siya. Ako naman, hindi na ako nakipagganunan. Siyempre, hindi ko naman eksena yung ganun dahil natatakot din ako. Naunahan ako ng takot. So, ang ginawa ko po, nagtatakbo ako, naghanap ako ng pinakamalapit na makita kong restaurant. Kasi nakirestroom ako. Naghilamos talaga ako kasi ang dami ko talaga mga talsik talaga dito. Pero, di ba, nakatakot. Kasi, siyempre, yung time na yun, parang, fresh pa yung mga sa, di ba, COVID na ganyan. So, yun lang naman yung naranasan kong hindi maganda dito. Nung naglalakad ako papunta dun sa trabaho ni Kay. So, nakaranas ba ako ng discrimination dito sa Amerika, sa New Jersey o sa New York? So far, wala naman. Wala naman. Especially sa New York kasi alam niyo naman sa New York, di ba? Bongga dito dahil sa mga katulad ko, maraming taong ganito. So, yung mga karapatan nila dito, grabe talaga sa mga katulad ko. Kaya wala akong naranasan na discrimination. Tapos, ang nakakatuwa pa is, hindi ho sa pagmamalaki din. Sa trabaho ko, hindi nila alam na ganito ako. Ewan ko. Hindi ko lang alam kung, kasi pag nakakatawa lang ako, kwento ko kasi.
yung mga kasama kong babae sa Margaritaville. Kahit yun ngayon po dati tinatanong nila, ilang taong ka na nung bago pa lang? Sabi ko, ganito, ilang taong ka na? Ay, ganito yung edad ko. Sabi mo, naku, hindi totoo. Mukha kang bata sa edad mo, ganyan-ganyan. Mga kasama kong babae. Sabi nila, ilan na anak mo? Sabi ko, wala eh. Dapat mag-anak ka. Kasi sayang, sabi niya. May edad ka na pala, sabi niya. Sabi mo nga, ganyan-ganyan. Siyempre hindi ako parang feeling ko nagigilty din ako. Kasi parang, nagsisinungaling ako sa kanila, ganito, ganyan. Kasi nga, hindi ko masabi na isa akong transformer, gano'n. Kasi yung boss ko din, sabi niya kung anong gusto mong itawag sa Amerika, walang walang pakialam sila sa iyo. I mean, hindi nila papakialaman yan. Kung anong gusto mong i-address nila sa iyo, Miss, Mr, ganito, ganyan, ganyan. Kasi kung ano yung gusto mo, yun ang gagalangin nila dito. So yun na nga. Pero hindi ko sinasabing lahat ng lugar sa Amerika. Meron pala akong naranasan, pero hindi dito. Yun, sa ibang lugar. Yun. Kukwento ko din maya-maya. Yung pala yun. Pero kasi ang topic ko kasi di ba sa New York, kaya sinabi ko wala akong na-experience dito. Yun nga. Tapos hanggang sa minsan sinasabi sa akin ng mga kasama ko sa trabaho, yun Eva, sabi ko, yes, sabi niya, meron ka bang dalang pads? Sabi ko, bakit? Kasi nagtinagusan kasi ako. Parang gano'n In English po, baka dumugo ilong ko pag in English ko pa eh. Ayun, sabi nila, meron. Sabi ko, wala eh. Sabi ko, ay, ganun ba? Sabi niya, ganun. Parang ganun, ay, ganun ba? Tapos, ayun. So, ibig sabihin, rin, alam talaga nila na blood-china ako, di ba? Tapos kapag nagkukwento sila sa akin tungkol sa mga, alam niyo na yung mga personal nilang eksena sa buhay. Tapos tinatanong din nila ako, ikaw Eva, parang, tuwing kailan kayo nakikimbutan ng, ng husband mo? Ako naman sabi ko, kapag ganito lang, gumagano ako. Sabi niya, bakit gano'n? Ba't parang antumal? Parang sabi nila, parang bakit parang sa loob ng isang linggo, parang daw, isa, dalawa, gano'n. Siyempre, hindi ko masabi kasi nga, siyempre, di ba, basta yung gano'n, nayatuloy ako sa inyo magkwento, napunta tayo sa usapan. Yun. Pero yung sa love story ko, kukwento ko sa inyo pag ready na po talaga ako. Pasensya na muna po kayo, kaya yun. Tapos, minsan inaano nila ako na, Iba, pag ito bili mong ganito, ito bili mong underwear, maganda tong ganitong brand na ganito, ganyan, ganyan. Kumbaga yun, lahat talaga sila. Tapos ako rin tinatanong nila ako pag Iba, anong magandang damit para sa amin, anong magandang kulay na ganito, ganyan. Yung nakakatuwa din, di ba? Pero talaga yung ang nakakaloka talaga yung gano'n kung yung tanong pa sa akin nung bago nung nalaman niya ng ganung edad ko, ang tanong niya sa akin kung nire-regla pa ba ako. Ganun. Eh, sabi ko, oo. Natawa tuloy ako sa sagot ko, oo. Kaya nasabi niya sa akin dati na Eva, yun nga, kung may pads pa nga, di ba may daw ako, pads daw ba ako. Nung meron siya, doon dinatnan siya. Pero kung siguro sinabi ko sa kanya, hindi na ako nire-regla sa edad ko na yun. Yun, hindi na siguro ko tatanungin niya nung araw na yun. Tapos pa ba? Yun lang naman ang nakakatuwa. Tapos syempre dito lahat, totoo lang din po, karamihan sa na-experience ko dito, yung mga pintuan, yung mga doors, yung mga lalaki pa nagbubuksan ka ng pinto, di ba? Tapos yung parang talagang babae talaga, di ba? Yung gano'n. Talagang gano'n yung nila. Tapos syempre dito rin sa Amerika, yun, naranasan ko yun kapag inaaya ka ng date, di ba? Susundin ka talaga, nakakotse ka, tapos daling ka talaga sa mga gandang restaurant. Depende pala, pag tinanong ka, saan mo ba gustong kumain? Pag sinabi mo, gustong kumain sa ganito, as in talagang kabog.
'di ba? Doon ka rin talaga nila dadalhin, 'di ba? As in, yun, hindi ko naman sa kinukumpara sa Pilipinas, 'di ba? Syempre, alam naman natin din ang eksena sa Philippines, 'di ba? So sa mga katulad namin sa Pilipinas, hindi ko naman din hulan nila lahat, 'di ba? Sabi nga nila, maliman o ano ba, nasabi na, 'di ba, piniperahan lang daw kami sa Pilipinas sa mga katulad namin. Masakit man, pero kasi kasama na sa ano namin yun, sa paano ba sabihin ko, siyempre pag nagmahal kami, ganun talaga, binibigay namin yung makakaya namin, although more on nga sa nakikita ng tao, yun binibigay namin, yun sa pera, ganyan, pero hindi rin nakikita ng tao yun, kung paano yun nilalaman ng puso namin, kasi laging nakafocus sila na kaya ka pumatol sa bakla kasi puro pera, ganun lang naman po talaga. Ako naman sabi ko nga, respetuhan lang, nire-respeto ko din naman yung mga opinion nila, respetuhin nyo din sana din yung opinion ko na yung ganun, para magkaintindihan lang din tayo, ganun po. Tapos yun nga, yung sabihin ko, nakukumpara ko din dito sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas, share ko lang din uli. Dati may nag-aya sa akin. Sabi niya, Ebaw, kasi di ba Ebaw nga? Ebaw, sunduin kita sa trabaho mo. Nung trabaho po ako noon na, kinukwento ko sa inyo yung trabaho ko sa Utopia. Sabi ko, ha? Bakit? Sabi niya, wala, baka kasi para pag uwi mo may kasabay ka. Sabi ko, ha? Hindi pa ako sumasagot ng oo, sabi niya, pero pag Jollibeehin mo ko. Sabi, alam mo, sagot ko, sabi ko, nakakauwi ako mag-isa. Sabi ko, nakakauwi ako mag-isa. Ay, sandali, bibili pala tayo ng pagkain natin dito. Dito nga pala pa ako bibili ng pagkain. Ayan, dito sa Chinese na to. Yan, pagkain para mamayang tanghali. So, ito na guys, nakabili na ako ng food ko at ang binili ko ay fish with Chinese spinach. Yan. Kasi mahilig ako sa fish. Alam ng mga Chinese dito yan na binibilang ko ng food. Ayan po. Yan. So, malapit na tayo sa trabaho ko. Pero dahil di pa tapos ang kwento ko, ayan, chikain ko muna kayo at medyo maaga pa naman. Yun nga, nung sinabi ko din sa lalaki na kaya ko umuwi mag-isa o nakakauwi ako mag-isa. Di mo kailangan ako sabayan. Tapos yun, parang siguro nahiya din siya. So kaya yun nakukumpara ko din na, pero hindi ko naman nila lahat ng lalaki sa Pilipinas. May mga lalaki naman sa Pilipinas na nanlilibre naman ho talaga ng mga katulad namin at nagmamahal din naman ng mga katulad namin. Kaya hindi ko nila lahat. Tapos nakukumpara ko lang ho yung iba na eksena katulad dito sa Amerika kapag nag-aya ng date, diba? Saan mo gustong kumain, ganyan. Tapos syempre sila nagbabayad, tapos ikaw pa namimili. Tapos pag namili ka sa magandang restaurant, lalo pat kung afford nung nag-invite sa'yo, go lang sila, wala silang Yun. So yun lang naman po ang pagkakaiba nila, diba? Medyo nakaka-social lang ang dating ng mga date dito. Nakakaganda at nakakababae siya. Ito naman sa lugar ng Rockefeller, may ganito itong kaya lagi silang may harang, kaya hindi ka, kasi ayun yung Rockefeller, hindi ko alam kung ano ang dapat mo, may bibili ka bang ticket o meron ka bang dapat i-purchase para makapasok ka dyan, kasi di mo lahat may harang, diba? Ayun, tinan niyo po. Ayun, diba? So, ayan, lakad lang tayo ng konti pa. Ngayon naman yung sinasabi ko na yung discrimination dun sa lugar na puntahan ko, sa Texas. Sorry to say, pero hindi naman din lahat ng buong Texas po. At lagi kong sinasabi, kung ano lang yung napuntahan ko, dun lang po. Hindi ko nila lahat, hindi ko siya base lang ho to o base lang ho to sa na-experience ko. Doon po, sa Texas po, doon malapit sa amin, nangyari po yun. Yung parang, kasi nga hindi nila alam na ganito ako, tapos nung nalaman daw yata na ganito ako, iba naging trato sa akin. So, pero hindi ko nila lahat yung tao doon kasi may mga co-workers ako doon, napakabait sa akin. Kahit inamin ko sa kanila na ganito ako, mahal nila ako.
lalo si si Babe Rosemary ko na napaka-supportive niya sa akin. So, kaya lagi ko sinasabi ho na hindi ko ho nilalahat yung isang, halimbawa Texas, hindi buong Texas. Doon lang sa na-experience kong lugar. Tapos, ang experience ko, yun nga na, dati napakagiliw akong kausapin, ganyan nung nalaman nila pag may tatanong ako. Parang wala, para kung may kinakausap ako, parang alam mo yun, parang wala ako talaga, parang invisible ako, ganon po. Tapos mapapansin mo, syempre nag-hi ka. Dati pag hindi ka pa nag-hi, ikaw na sinasalubong nila. Ngayon pa nag-hi ka, parang, ay, dinadaan-daanan ka na lang, ganon. Kumbaga yun, tao din ako, uy, kausapin niyo ako. Parang, explain mo sa akin bakit hindi mo ako kinakausap. May nagawa ba ako, ganon. Hanggang may nagsabi sa akin na, ayaw daw pala nila ng katulad, ng parang katulad ko, ganon. Tapos na-experience ko pa din yan, nung nagka-problema ako dun sa lugar na yun, nung pumunta ako sa parang courthouse yata doon, parang city hall, parang hindi siya city hall, parang courthouse. Nagtatanong ako doon sa mga tao doon, halos parang dead mahinila ako. Kasi nalaman nga nila yung pangalan ko, nalaman nila yung ganito ko, gender ko. Kaya kung parang tratuhin nila ako ganun lang. So, syempre nakakalungkot, 'di ba? Nakakasama ng loob, pero naisip ko na lang, bahala na, may balik naman sa kanila yun. Naisip ko na lang, huwag sanang danasin din ng mga nila o kung sino man sa magiging pamilya nila yung ginagawa nila sa kapwa nila. So guys, ayan muna po, marami pa tayong kwento pero papasok na ako. So, pasensya na po kayo at kung ano-anong vlog lang itong ginagawa ko kasi sa Monday pa tayo makakabisit uli ng restaurant. So guys, maraming salamat po sa panonood po ninyo at sa pagsuporta niyo po sa akin. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-subscribe na din po kayo. Love you guys!